bunga ng mababang taripa, dumagsa ang imported na produkto at nalugi ang lokal na industriya. Hindi kaunlaran kung di ibayo pang paghihirap ang naging epekto sa kabuuan ng Pilipinas. Ang krisis sa pagkain at kagutuman na nararanasan natin sa kasalukuyan at ang pagkalugi ng mga magsasaka, kakulangan sa pagkain ay bunsod dito ng kawalan ng subsidyo ng ating gobyerno. At ang sa patakaran ng WTO ay malinaw na ipinagbabawal ng ating pamahalaan ang subsidyo sa mga maliliit na magsasaka. Bagamat mayroong import restriction sa bigas, unti-unti namang tinanggal ang suporta sa mga maliliit na magbibigas. Samantala, ang mga mayayamang bansa kagaya ng US at EU ay patuloy ang pagbibigay ng mataas na subsidyo sa kanilang mga mayayaman ng mga magsasaka. Ang malayang kalakalan sa pangisda sa ilalim ng NAMA ay magdudulot lamang ng malawakang kompetisyon at overfishing. Ang matindi dito ay ang pagkasira ng ating likas yamang dagat. At dahil sa pagkakalipat ng pangisdaan sa NAMA, naihanay ngayon ito sa mga produktong industrial katulad ng semento. Dapat nating tandaan na malaki ang pagkakaiba ng produktong isda dahil isa itong produktong biological. Di tulad ng semento, ang isda ay nagtatakda at naglilimita ng kakayahan itong biological para magparami. Ang kasalukuyang negosasyon ngayon sa Geneva ay maglalagay, kapag pinirmahan ito, ay maglalagay sa balagalanganin ang ating pambansang kasiguruhan sa pagkain. Ang liberalisasyon sa ilalim ng WTO ay magbubunga ng malawakang dislokasyon sa mga milyong-milyong maliliit na producer at pagkalugi ng mahihina at naghihingalong industriya. Halimbawa, ang mga tela at mga damit sa China ay mas mura kaysa sa lokal na produkto. Kasi nga naman, mas maunlad ang mga makina ng China kaysa sa ating bansa. Samantala ang ating bansa ay patuloy na umaangkat nito sa mas mahal na halaga. Halos ganito rin ang sitwasyon sa industriya ng sapatos na nagiging dahilan ng unti-unting pagbagsak ng dating umuunlad na industriya ng sapatos sa Marikina. After 10 years ng WTO, napatunayan na natin na hindi niya kayang i-deliver ang mga pangako niya. At hindi ang katakataka, no? After all, ang WTO ay agenda ng mga mayamang bansa at ng mga korporasyon. Kaya ito ay nagsisilbi para sa interes ng mga mayamang bansa at ng mga korporasyon. Lalo na ngayon sa panahon ng krisis, panahon na para ang Pilipinas at iba pang papaunlad na bansa ay lumabas sa WTO. Ang agrikultura ay ilabas na sa WTO. Hindi namin kailangan ng WTO sa pangisdaan. WTO is equal to unemployment. Basta no sa WTO. Doble kara ang WTO. No to WTO. No to WTO. Reject WTO. Basta no sa WTO. No to WTO.